Japan. Hindi lang sikat sa teknolohiya at mga imbensyon, napukaw din nila ang panlasa ng napakaraming mga tao sa buong mundo, kasama na dyan ang mga Pilipino. At bakit hindi? Sila rin kasi ang nakadiskubre ng isa sa pinakapopular na pampasarap ng sari-sari mga putahe hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At ngayon, kanilang ipinagdiriwang ang lasang yan. Lasa ng Aji Sandaang Taong Sarap. Yan ang isa ng dulot ng MSG sa kalusugan. Kaya ligtas na ligtas ang paggamit nito. Mahilig tayong mga Pinoy sa malasa at masarap na pagkain. At ang isa sa pinakapamilyar na pampalasang ito, alam nyo bang mula pa sa bansang Japan? Taong 1908 nang madiskubre ni Professor Ikeda sa kanyang pag-ieksperimento gamit ang sea kelp na madalas ginagamit sa sabaw na paborito ng Hapon. Ang isang lasa na hindi pangkaraniwan at malayo sa apat na klase ng lasa na ating nakasanayan na. Ang lasang ito ay mula sa free glutamate, pinakakaraniwang non-essential amino acids. Ang lasang ito ay tinawag niyang umami, hango mula sa salitang Hapon na umay o delicious at ni o taste ang ibig lang sabihin. Masarap! Professor Ikeda of Tokyo Imperial University succeeded in discovery of umami substance as glutamate, one of the amino acids. Tinawag ang produkto bilang Ajinomoto, nang ibig sabihin ay essence of taste. Noong 1909, ito ay ipinakilala sa merkado sa Japan. Our vision is to promote healthier condition of the Japanese diet utilizing Ajinomoto. Sa mahigit 100 taon ngayon, ang monosodium glutamate ay bahagi na ng masarap na kainan sa anumang panig ng mundo. Ngunit, alam niyo ba na ang MSG o monosodium glutamate ay gawa sa natural na pananim tulad ng tubo, kamoteng kahoy, trigo at mais? We use raw materials which are available in each of the regions all over the world. Masusi ang pagpili sa mga pananim na ito bago dumaan sa natural na proseso ng fermentation. Kaparehong proseso kung paano ginagawa ang tsokolate, ang suka at alak. Every step of the production process is strictly controlled. Taong 1914 nang unang ipatayo ang pinakamalaking planta ng Ajinomoto dito sa Kanagawa, Ken. Pinalilibutan ng 35 ektarya ng Tanagawa River ang nasabing lupain na siyang nagdurugtong naman sa karagatan ng Tokyo. Ito ang kauna-unahang pagkakataong masisilip ng mga Pilipino ang plantang ito. Aming nakita kung paano ginagawa ang isa sa mga nangungunang produkto ng Ajinomoto sa Japan, ang Hondashi Seasoning. Ginagamit ang Hondashi na pampalasa sa mga pagluluto ng iba't ibang putahe. Kadalasan ay sa may sabaw na lutuin tulad ng miso soup o sa mga ginisang pagkain. Gawa ang Hondashi mula sa bonito o mas kilala bilang tulingan sa Pilipinas. Ang tone-toneladang bonito ay inilalagay sa isang napakalaking pugon kung saan ang mga isda ay pinatutuyo hanggang sa maging smoke bonito. At ito'y idinadaan sa makina kung saan ito ay ginigiling hanggang sa ito'y maging granules. Araw-araw, mahigit 150,000 kahon ng iba't ibang mga produkto ng Ajinomoto ang lumalabas mula dito sa kanilang pabrika para sa distribusyon sa buong Japan pa lang yan, ha? Bukod sa pagiging pinakamalaking produksyon ng MSG sa buong mundo, ang Ajinomoto rin ang pinakamalaking food company sa Japan. Ang Ajinomoto ay nangunguna sa pagsusuri at pag-aaral ng basic and applied research ng amino acids. Our technology, advanced technology, applied the development of some new pharmaceutical products or industrial enzymes.
Dito sa state-of-the-art research facility na binubuo ng mahigit sa 1,500 researchers lang naman at mga scientists, patuloy na inilalaan ng Ajinomoto ang pananaliksik at pag-aaral sa amino acids. Ang pagsisiyasat na ito ay nagbabahagi ng malaki upang mapabuti ang buhay ng mga tao sa buong mundo, mula sa produktong pagkain, gamot at cosmetics. Since then, the company spent 100 years in research and development of new value and application of amino acids in various fields. Mula sa isang kakaibang pagtuklas ng panlasa, lumaki ang Ajinomoto bilang isang korporasyon na tumutulong din sa pagpapabuti ng buhay at kalusugan ng mamamayan, at ito ay magpapatuloy sa marami pang taon na darating. Biyaheng Japan! Mahigit 100 taon na mula nang madiskubre ang monosodium glutamate o MSG, may mga paniniwala na di umano ito'y hindi daw mabuti sa kalusugan. Nag-umpisa ang lahat noong 1968. Isang Amerikanong doktor na nagngangalang Robert Holman Cook ang sumulat sa New England Journal of Medicine tungkol sa mga sintomas umano na nakukuha matapos kumain sa mga Chinese restaurant. Agad niyang iniugnay yung MSG na siya daw sanhi ng iba't ibang sintomas kahit walang ginawang pag-aaral o ebidensya. Kumbaga, chismis lang na kumalat. So what can you say about MSG is bad for the health? Well, I think I'd like to assure the people of the Philippines that certainly MSG is perfectly safe, and that, countless studies have done on the safety and also been approved by international bodies such as, the United Nations and most governments, basically. We were working on the scientific evidence to disseminate correct information based on the sound science. Maraming pagsusuri na ang ginawa ng mga pinagkakatiwalaang institusyon ng agham at kalusugan. When they classified MSG, acceptable daily intake or ADI, as not specified. Ibig sabihin nito, walang masamang dulot ang MSG sa kalusugan, kaya ligtas ang paggamit nito. Ang glutamate ang pangunahing pinagkukunan ng ating mga bituka ng enerhiya. Nakikilala ng ating utak ang lasa ng umami mula sa glutamate, at dito nag-uumpisa ang proseso ng pagtunaw ng protina sa bituka. I want to emphasize that glutamate has very important function in the stomach. Monosodium glutamate is a sodium salt of glutamic acid. Only glutamate activates the nerve, vagus nerve. Mali daw ang haka-haka tungkol sa MSG at high blood pressure. Mas mababa pa nga ang sodium content ng MSG ng 30% kung ikukumpara sa asin. Kumbaga, mas ligtas pa daw ang MSG kaysa sa asin. At kung gagamitin ito imbis na asin, bababa ng 40% ang sodium intake, habang pinasasarap ang pagkain dahil sa lasa ng umami. Masarap na, malusog pa. Kung kaya't patuloy na pinahahalagahan ng mga eksperto sa pagluluto. Ginagamitan na yung mga tulad sa mga soup. Yun talaga ang specialty na pinangahalo. Nang mapadpad si Cecile Roquero dito sa Japan at nakapagpatayo ng sariling kainan, naging kasalo na niya sa negosyo ang Ajinomoto. Ako na maghahalo. Actually, mahilig din ako sa vetchin eh. Kasi sabi nila dati, ang vetchin daw, masama sa kalusugan. O ngayon nalalaman natin na ang vetchin hindi po masama sa kalusugan. In fact, nakakadagdag daw po yan sa digestion natin. Mas mabuti daw na namnamin ang katotohanan may mabuting benepisyo ang MSG sa ating kalusugan. So you mean there is absolutely nothing to fear in the intake of MSG? Yes, MSG, absolutely safe. Tagaykimasu! 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 Okay. Ayun, kainan na. Hindi pa
patapos, marami pa tayong papasyalan. Ang makamanigang na ramen at gyoza. Wala na akong makita. Sa pagbabalik ng Rated K, Biyaheng Japan.